Alam kong mali, pero pagbalik ko galing sa isla, alam ko nag-ibang tibok ng puso ko. At siguro naman, alam mo nang ibig kong sabihin. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 2, Hiding the Twins, Made on an Island. Written by August R. Pawis na pawis si Persephone Roldan habang nagwawalis ng kanyang classroom. Katatapos lang ng klase niya. Hindi talaga pwede ang mahina ang resistensya sa kanyang trabaho. Mama, tapos na po ang klase mo? Kap, ikaw po pala. Anya na makita nakasilip sa bintana mula sa labas ang kapitan ng kanilang barangay. Opo, katatapos lang. Bakit po? Magpapatulong daw sana sina Judy at Remy sa pagdedesign para sa gaganaping meeting bukas kasama sina Governor Guanzon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Persephone at napahinto sa pagwawalis. Napansin niyo na matandang kapitan kaya natawa ito at napailing. Halata ka talaga masyado, honey. Hindi kasama si Sir Oli, inuunahan na kita. Honey ang tawag sa kanya ng lahat ng mga kakilala dahil masyado raw mahaba ang Persephone. Sayang naman po, pero dati naman nasama siya. Crush na crush kasi niya ang kapatid ng binatang gobernador nila at alam yon ng halos lahat ng katrabaho niya sa barangay. Hindi ko nga alam. Kumakamot sa ulong rason ng kapitan. Sumasama noon dahil ang meeting ay tungkol sa kagubatan. Si Sir Oli ang nagpapaliwanag, hindi naman politiko yun. Sige po, tutulong ako. Tatapusin ko lang ang paglilinis. Bilang child development worker, hindi lamang nakatutok sa pagtuturo sa mga batang edad 3 hanggang 5 ang gawain niya. Obligado rin siyang tumulong sa barangay. Patapos na siya sa paglilinis ang dumating si Remy. Honey, dito na tayo gumawa. Ay hala, nakalinis ka na pala. Kaedad lang niya ang babae. Mabait naman ito kaya nagkakasundo sila. Pwede naman lilinisan na lang ulit pagkatapos, Rem. Pinagtabi-tabi nila ang maliliit na mesa para doon magtrabaho. Maya-maya rin ay dumating si Ate Judy. May pamilya na ito. Honey, hindi yata kasama ngayon si Sir Oli. Baka rin mga staff lang ni Gob ang dumating, busy raw eh. Ani Ate Judy. Hindi mo makikita ang crush mo. Nanunukso naman saad ni Remy. Sinimangutan niya ang dalawa. Alam ko, sinabi ni Kapitan kanina, pero malay niyo naman, magbagong ihip ng hangin. Bakit crush na crush mo yun, no? Ang sungit kayo ng itsura at saka sobrang tahimik at cold. Parang magyayelo lang kayong dalawa kapag magkasama. Si Ate Judy ang sumagot. Remy, magbabago naman ang tao kung talagang mahal niya si Honey at gusto niya magtagal sila. Alam mo yung mga soft sides din sila na nakalaan para sa mga taong mamahalin nila. Kaya huwag kang mangangamba na masungit o anong isang tao. Napangiwi siya. Based on experience ba yan, ate? Nagtawanan silang tatlo. Nang matapos sila sa paggugupit ng mga ilalagay sa tela, ay 4:00 na ng hapon. Masakit ang daliri niya sa kakagupit. Bukas na ba ito ilalagay sa tela, ate? Bukas na, gabi na eh. Uwi na muna tayo, agahan na lang bukas at makakasamang crush mo, honey. Aurahan mo Naghalakhakan silang tatlo dahil sa biro ni Ate Judy. Hanggang sa ganoon lang naman ang biruan nila pero hindi siya umaasa na mapapansin nga siya ni Oliver Guanzon. Kinabukasan, habang nagtuturo siya, ay nagulat na lang siya dahil sa mga dumating na tao. Mga staff pala ni Gob, maaga nagpunta mga ito. Kap, akala ko mamaya pang meeting. Pasimpleng tanong niya sa aligagang kapitan. Ang aga nila? Pinaga na raw dito dahil dumating si Gob. Sasama daw at mamayang hapon paalis din. Ganun po ba? Nagpatuloy siya sa pagtuturo. Nag-aasikaso pa naman sa labas at saka naroon naman ang ibang kasama niya. Maaga na lang siya magpapalabas ng bata. Indigo, come back here! Sigaw niya sa isang bata. Bigla kasi itong lumabas at nagtatakbo. Mabilis niya itong hinabol pero maliksi talaga ang bata. Mabilis ang ginawa niyang pagliko kaya hindi na niya nakontrol nang bumangga siya sa isang pader. Kinapakapa niya yon para sigurado. Nakapikit kasi siya dahil natakot sa impact. Pero mainit. Mainit na ba ang pader ngayon? Pader! Hiyaw niya na may humawak sa dalawa niyang braso.
Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi pala pader ang nabangga niya, kundi dibdib ng isang tao. Si Oliver Guanzon. Nakasuot ng uniforme nito bilang forest ranger. Kumalat ang init sa mukha ni Persephone. Sir? Tinaasan siya nito ng kilay. Napulunok siya dahil sa pinaghalong hiya at kaba. Sorry po, pasensya na. Diyos ko, hala. Lalo siya nataranta na maalala na may hinahabol nga pala siyang bata. Pasensya na po ulit. Hingi pa umanhin niya bago ito nilampasan at sinundan ang bata. Honey, nakita ko yun. Salubong ni Remy sa kanya na malawak ang ngisi. Hawak nito sa kaliwang kamay si Indigo na kumakain na ng lollipop. Alin? Sus! Nakangising anito. Yung kanina at talagang kinapa mo pa, Ma'am Honey. Sabi pa nito bago humalakhak. O yung estudyante mo nakalimutan mo na dahil sa pagkapa sa dibdib ng crush mo. Remy! Hiyang-hiyang saway niya rito. Siguradong nakuha rin yon sa CCTV sa tapat. Tumahimik ka nga, nakakahiya oh. Dala-dala niya ang hiya hanggang sa dumating ang governor at magsimula ang meeting para sa mga kabarangay niya. Tungkol pala sa pangangalaga ng kagubatan ng topic, kaya pala kasama na naman si Oliver. Matapos ang meeting, sinadya ni Persephone na lapitan si Oliver nung paalis na ito. Sir, pwede po kayong makausap? For what? Bahagya siya na paatras. Ay, masungit si Kuya. Bulong niya. May sinasabi ka? Ha? Wala po. Hihingi po sana ako ng pasensya tungkol sa nangyari kanina, sir. Tumangot-tango pa si Oliver. Yung kung paano mo haplusinan, dibdib ko, miss. Ayos na yun, sanay naman na ako. Ha? Ang lakas naman po pala ng tama niya sa utak, sir. Hindi niya mapigil ang komento. Bigla na lang yun lumabas sa kanyang bibig. Ay, sorry. Nakasimangot siya nitong tinitigan. I'm not going to accept your apology then. Idedemanda kita ng sexual harassment. Grabe ka naman, Sir Guanzon. Hindi ko nga pa sinasadya. What's the matter, Oliver? Sabay sila napalingon sa bagong dating na si Governor Oscar Guanzon. Kuya, idedemanda ko ng sexual harassment. Nataranta siya. Gov, hindi ko naman sinasadya. Akala ko po kasi padar yung dibdib niya. Mahinang tumawa si Oscar. Sanay ka namang hinihipuan, Oli. Anong inaarte mo? Gusto mo pa nga kapag hinihipuan ka ng mga babae. Parang bigla tuloy siyang na-turn off sa narinig. Malandi naman pala. Ay, bulong niya. Sino malandi? Angel ni Oliver sa kanya. Ako? Inismiran niya ito. Nasaktan siya. Pakiramdam niya ay niloko siya. Ganoon siya ka-OA kahit hindi naman sila. Hindi ako may sabi niyan, sir. Ikaw. Ang hagikik ni Governor Guanzon ay lumakas at naging halakhak. Nakahanap ka ng katapat mo, Oli. O siya, mauna na ako sa inyo. May lakad pa ako. Ako rin, sir. Sinaktan mong puso ko dahil dyan sa sinabi mo. Pagdadrama niya. Hindi niya alam kung saan niya nahugot ang lakas ng loob para sagot-sagutin ito. Excuse me? Wala po. Natatawang sagot niya. Sinimangutan siya ng lalaki bago talikuran para kausapin ang kanilang kapitan. Siya naman ay tumalikod na rin para bumalik sa sariling classroom kahit na wala naman ang klase. Iyon ang una't huling interaksyon nila. Pero akala lang pala niya yun. Hindi niya akalaing may araw na magtatagal silang magkasama ng binata. Ano ba yan? Bakit kailangan sa Romblon pang seminar natin tapos hindi pwedeng hindi sasama? Paano kung walang budget, no? Reklamo ng isang kasamahan niyang CDW nung nasa meeting sila. Allowance pa. Libre naman daw ang allowance. Ani Persephone. Di ba pamasahe lang daw sa atin? Malaking tipid na yun. Ilagay na lang natin sa travel order para mabawi sa susunod na honorarium. Mababawi naman nila ang mga nagastos gamit ang sariling pera kaso matagal. Hindi rin agad makukuha dahil kailangan pang ipa-approve yun sa nakakataas. Kahit na ba? Sagot naman yun ng barangay Umiling si Rodora. Hindi. Pinagagalitan pa nga ako ng kapitan namin kapag may ganito. Kahit ngayong sa malapit lang gastos lang daw. Hindi naman mapapakinabangan sa barangay. Ha? React niya. Pati ang iba nilang kasamahan na nakarinig ay napatingin din habang kunot ang mga noo.
May budget para sa mga seminars ng CDW Saan na pupunta yun? Nagkibit-balikat ang babae. Hindi ko alam. Baka kinukurap nila. Nakapagpatayo ng malaking bahay. Tapos may 3 motor at 1 tricycle si Kapitan. Paggak na natawa na lang siya. Hindi na talaga maiiwasan sa mga nakaupo sa pwesto ang maging corrupt. Mababa man o mataas ang posisyon. Mabuti pa yun sa amin na talagang very supportive. Pagmamayabang niya sa mga kasamahan. Tama lang na nalaman ng mga tao na hindi korap ang namumuno sa kanyang barangay. Swerte niya. Mabuti ka pa nga. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis niya. Ate, mag-iingat ka ron ha. Sana pagbalik mo may asawa ka na. Huwag mo kong iniinis, Pio tatamaan ka ng kurot sa akin. Gigil na angil niya sa nakababatang kapatid. Asikasuhin mo si tatay at yung anak mo baka naman hindi ko na yan makilala pagbalik ko. Maaga kasi itong nakabuntis kaya tumigil na sa pag-aaral o mas mabuting sabihin na pinahinto na niya sa pag-aaral. Ano pang silbi kung maaga rin lang naman ito nag-asawa? Iniwan din lang naman ang babae. Tay, paluin mo ng timbayang si Pio kung tatamad-tamad Bili niya sa amang abala sa mga manok nito. Ilang araw lang ako mawawala dito sa bahay. Baka naman wala kayong ibang gawin kundi mag-away. Laging nag-aaway ang dalawa kapag naiiwang magkasama. Hindi pa rin kasi matanggap ng kanilang ama na maagang nakabuntis ang anak nitong inaasahan na magpupulis. May service silang van na susundo para dalhin sila sa port. Nakasakay sila sa barko nang walang aberya. Kinakabahan ako, Ma'am Honey. Bakit po? Nilingon niya ang pinakamatandang CDW na kanyang kasamahan. Ninenervyos po ba kayong sasakay tayo sa barko? Hindi naman sa ganun. Parang kakaiba lang ang nararamdaman ko, ewan ko ba? Nako, Ma'am Cora, excited ka lang po dahil papasyal tayo. Sabi ng isa. Maayos naman pong panahon at mukhang wala namang banta ng bagyo kaya relax po kayo. Nag-sign up the cross na lang ang matanda saka mariing pumikit. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman nito pero talagang parang takot ito dahil bagyang nanginginig ang kamay. Ma'am, huwag po kayo matakot. Wala pong mangyayaring masama sa atin. Assured niya sa matanda na mas piniling matulog na lang para hindi mabantayan ng kanilang biyahe. Nagpa siya si Persephone na mag-ikot-ikot na muna sa kabuuan ng barko at kumuha ng mga larawan para na rin sa documentation na kailangan sa accomplishment report niya. You're here too. Sir Guanzon? Hindi siya makapaniwalang makikita ang happy crush niya sa iisang barko. Agad niyang naramdaman ang kabog ng dibdib dahil sa nakakalunod itong kulay berdeng mga mata. Sinusundan mo ba ako? Excuse me? Ngumisi ito. Baka naman gusto mo ulit humaplos. Pagbibigyan kita. What's your name again? Bakit interesado ka? Hahanapan mo ko sa Facebook tapos makikipagkibigan ka. Tapos liligawan mo ko. Tapos magiging tayo. Tapos sasaktan mo ko dahil hindi tayo pareho na estado sa buhay. Tapos iiwan mo ko at ang mga anak natin. Tapos ano? Bubuhayin ko mag-isa tapos… Wait. Ano? Are you drunk, woman? Ha? Doon lang niya napagtanto ang kadaldalan. Hala! Gusto na niyan tumalon sa dagat dahil sa kahihiyan. Talagang pahamak ang kadaldalan niya. Amused siya nitong tinignan. Do you like me, miss? Ha? Ang uing mo naman po, Sir Guanzon. Tanggi niya. Ang mukha niya ay parang sinusunog dahil sa sobrang init. Alam kong gwapo ka, pero wow naman Hindi lahat ng babae luluhod sa paanan mo para para isugal ang puso nila, no? Wait. Malakas itong pigil sa mga pinagsasasabi niya, saka humalakhak. Lasing ka ba? Ano? Hindi ko nga gustong amoy ng alak. Naalala ko lang nakaraan kapag nakakakita o nakakaamoy ako nun. Oh, sorry, pero mabalik tayo sa usapan. Ano ba yung mga litanya mo? Wala akong ibang naiintindihan kundi at sinabi mong gwapo ako. Kapatid ka pa talaga ni Governor Guanzon. Kumamot ito sa baba. Bakit mo tinatanong? Ang layo na ugali niyo Ang bait ni Governor Ikaw, mabait lang siguro kapag tulog. Nakakatuwa na kahit na papano ay hindi siya nauutal dahil kaharap ang crush. Ang tanda niya na para sa mga crush kaya baka hindi na siya apektado talaga. Nalalabanan pa nga niya ang kahambugan ni Olivar. Hindi ko naman talaga kapatid yun. Itinanggi na nga. Baka ampon ka talaga.
Inismeran siya nito. Siya ang ampon. Natigilan si Persephone. Hindi ma-process ng maayos kung totoo ba ang sinasabi nito. Baka fake news ka, Sir Oli. Oli na lang, nahiya ka pa eh. Kanina mo pa akong sinasagot-sagot. Sige. Nakangising Anya. First name basis na silang dalawa ng happy crush niya. Fake news ka, Oliver. At talagang, you grabbed the opportunity. Malakas siya natawa. Persephone ang pangalan ko, Oliver Guanzon. Just my name, Persephone. Nakakarindi ang buong pangalan ko kapag galing dyan sa madaldal mong bunganga. Grabe ka sa akin, sir. Pero hindi niya nakakalimutan ang fake news nito. Totoo nga, ampon si Gob. Tumango ang lalaki. Oo. Hala, bakit parang hindi naman alam ng karamihan? Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit? Kailangan bang malaman na lahat? Hindi naman lihim yun pero hindi rin ipinapangalandakan. Ang mahalaga, hindi man namin siya kadugo ay kapatid namin siya. Wow! We're friends na ba, Oli? Asa ka. Bakit hindi? You're sharing your family background to me, so Ayokong kaibigan ka. Baka hindi na matahimik ang mundo ko't hanggang sa trabaho ko sa gubat ay naririnig ko nakakarindi mong boses. Uy, grabe ka na ah! Masayang kausap si Oliver kahit na may pagkamasungit ito. Hindi na nga nila namalaya ng oras at malayo-layo na pala ang nalalakbay nila. Saan palang punta mo at pati pagsakay sa barko'y pinatos mo na, Miss Roldan? Ano namang akala mo, Oliver? Bawal kaming sumakay ng barko? Dapat nasa barangay lang, ganun? Tinaasan siya nito ng kilay. Nagtatanong ako tapos sasagutin mo lang din ang tanong. Balo ka ba? Hindi pa man siya nakakasagot ay natigilan siya nang biglang umatungal ang makina ng barko bago yun huminto. Ano nangyayari? Napahigpit ang kapit niya sa barandilya ng barko. May technical issue siguro. Let's just wait. Para sa mga sumunod na nangyari, ay halos himatay na sa sobrang takot si Persephone. Biglang umapoy ang makina ng barko at malakas na sumabog. Tumama siya sa isang bagay at halos magdilim ang paningin niya. Nilalabanan niya pero talagang hindi kaya. Takot na takot siya sa mga oras na yun dahil nasa kalagitnaan sila ng karagatan at hindi siya marunong lumangoy. Nag-blackout na siya. Nagising na lang siya nung may marinig siyang pagsigaw. Wake up! Wake up! Naramdaman niya ang pressure sa kanyang dibdib at ang hangin na pumapasok sa kanyang bibig. Ilang ulit yon saka siya malakas na napaubo. Are you alright? Wala masakit sa'yo? Oliver. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nasaan tayo? Umiling ang binata. Hindi ko rin alam. But for sure is that we're in an island. Agad na nakaramdam ng pagkabahala si Persephone. Ano? Hindi pwede. Kailangan nating makauwi agad. Mag-aalala ang pamilya ko. Oliver, kailangan nating makaalis dito. Takot na takot siya. Paano sila mabubuhay doon? Isla at wala man lang silang masisilungan. Hindi sigurado kung may kakainin ba sila. I'm not sure kung gaano ito kalayo sa mainland. Iikutin kong isla mamaya para malaman. Baka may kasamahan din tayong napadpa dito at para makakuha kung gaano tayo kalayo sa ibang isla. Sasama ako. Magdidilim na. Tumingin ito sa relon suot. 5:00 na. We need to look for a place to sleep o kahit naman itakweba. Ha? Ayoko sa loob ng kuweba. Paano kung may ahas pala dun? Sinamaan siya nito ng tingin. At talaga ba, Persephone? Kaysa naman mahamugan ka at magkasakit, kasalanan ko pa. Natahimik siya. Dumidilim na. Nangangati na siya dahil sa natuyong damit sa katawan at nakakaramdam na rin siya ng gutom. I will look for something to eat. Kailangan nating kumain kahit na papano. Pero, madilim na, Oli. Baka mapano ka sa gubat. Kaya ko pa namang magtiis hanggang umaga. Persephone, I am a forest ranger. Halos sa gubat na ako tumira para bantayan at pangalagaan ng kagubatan. Kaya ko sarili ko. Sanay ako. Don't worry, babalik ako agad. Pero, natatakot siya mapag-isa. Mukhang uulan pa. Takot siya sa kulog at kidlat. I'll be back. Mabilis na lang ako. Kailangan niyang alisin ang takot sa mga oras na yun. Dapat siya maging matapang dahil wala siyang ibang kakampi at masasandalan. She can just depend on Oliver. Una ay hindi niya naman talaga ito lubusang kilala. Pangalawa, baka nga iniwan na siya nito ngayon dahil ang tagal nitong bumalik.
Gusto ko nang umuwi. Hikbi niya habang nakatanaw sa madilim na karagatan. Nilalamig na siya dahil unti-unti nang umaambon. Oli! Ang hikbi ni Persephone ay unti-unting naging hagulgol. Takot na takot na siya habang lumalalim ang gabi. Persephone? Hey, why are you crying? Mas lumakas ang iyak niya na marinig ang boses ni Olivar. Natakot ka ba? Tahan na. Nagmamadali itong lumapit sa kanya, saka siya kinabig at niyakap. Sorry, natagalan ako. Iyak siya ng iyak sa dibdib nito. Mukhang hindi mangyayari ang pagpipigil niyang huwag dumepende ng husto sa lalaki. Sandali pa nga lang itong nawala ay ang lakas na ng iyak niya. Akala ko iniwan mo na ako eh. What? Natagalan lang ako dahil naganap ako ng pansamantalang masisilungan natin. May nahanap ako sa loob ng gubat. Malaking puno na pwedeng silungan. Come on, stop crying. Ang lakas mo mang asar, iyakan ka naman pala. Hindi man lamang ito kakitaan ng takot. Huwag mo naman akong takutin ng ganon. Alam ko sanay ka sa gubat pero paano naman ako? Dahan-dahan siya nitong inilalayan tumayo at inakay, patungo sa sinasabi nitong lugar. Lumalakas na kasi ang ulan, mukhang inabot pa sila ng bagyo. Madilim ang paligid, halos wala siyang makita. Mabuti na lang, sa lahat yata ng lakad ni Olivar ay may nakakabit na kung ano-ano sa katawan niya. Upo ka rito. Salamat. May maliit itong flashlight na pwede raw i-charge gamit ang init ng araw. Solar kumbaga. May maliit din itong kutsilyo. Kaso ang radyo nito ay nabasa kaya hindi na magamit. Kung alin pa ang pinakamahalaga sa lahat. Eat. Ano ang mga ito? Hindi siya pamilyar sa maliliit na prutas na ipinapakain nito sa kanya. Ang itsura niyon ay parang mansanas pero kulay violet at sobrang liliit. Hindi ba to nakakalason? Try mo muna. Kapag nalason ka, hindi ako kakain. Ang iyak at takot na nararamdaman niya ay napalitan ng irita sa lalaki. Visit ka naman eh. Just eat. Hindi kita pakakainin ng lason. Takot ko na lang sa'yo. Go on. Hindi nakakabusog pero panlaman man lang sa tiyan. Napilitan siyang kumain dahil kumakalam na ang kanyang sikmura. May nakuha rin itong buko na ininom nila bilang tubig. Hindi madali ang unang gabi nila sa isla. Umuulan at kumikitlat kaya halos hindi rin siya nakatulog dahil sa nararamdamang pag-aalala at takot. Nilalamig din siya ng husto na panandaliang naibsan dahil yakap siya ng hubad na katawan ni Olivar. Kinabukasan, nagpa siya silang ikutin ng isla. Kaya mo na ba talaga? Pwede naman tayo magpahinga muna. Tsaka na lang natin libutin tong isla. Anang lalaki. Hindi. Mas maaga tayong kikilos at maghahanap ng paraan para mas maaga tayong makakauwi. Hindi naman pwedeng maghintay na lang tayo kung kailan tayo mahahanap. You're right. Come on. Ang dami na niyang kagat ng kung ano-anong insekto sa katawan. Nangangati na siya lalo na't natuyo na lang ulit ang damit na suot niya mula sa ulan kagabi. Anong ginagawa mo? Oh, just checking. Napairap si Persephone. Bukod yata sa pagiging bantay gubat, ay plantito na rin itong si Olivar. Lahat na lang ng puno't halaman na madaraanan ay tinitignan. Checking? Bakit iuwi mo at itatanim sa bakuran nyo? Mahina ito natawa. Baka lang ihampas sa akin ni Mami to kung sakali man. Ang dami na niyong halaman. Anong ginagawa mo? Umiling ito saka nagpatuloy sa paglalakad. Panaka-nakan tumitingala upang tignan dahil baka raw may mahulog na ahas sa uluhan nila. Nakarating sila sa kabilang bahagi ng isla. Buhangin din yon at may ilang mga debris na mukhang naano din. May posibilidad na hindi lang tayo nandito, Persephone. Ha? May itinuro ito sa hindi kalayuan. May nakahigang tao. Lapitan natin. Ngunit halos mapasigaw siya nang malapitan at makita nilang isang taong wala ng buhay. Napahagulgulo siya dahil sa kalunos-lunos sa sinapit ni Ma'am Cora. She was struck by a debris on her left shoulder. Mulat ang mga mata nito. Kilala ko siya, Oli. Kasamahan ko siya sa trabaho. Hinang-hina siya napasalampak sa buhanginan. Sabi pa niya sa barko, kinakabahan siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ito pala yun. Tulungan mo na lang ako ilibing siya pansamantala. Pagkatapos, kapag nakaalis tayo dito, saka natin sabihin sa otoridad sa pamilya niya. Come on.
Kailangan niyang magpakatatag kung gusto pa niyang umuwing buhay sa pamilya. Kailangan niyang labanan ang takot. Habang lumilipas sa mga araw, napapalapit na ang loob ni Persephone sa binata. Parang hindi na happy crush lang ang nararamdaman niya para dito. Sobrang maalaga kasi at maalalahanin. Weakness pa naman niya yun. Nahulog siya. Nag-aalala siya sa ama at kapatid dahil baka hinahanap na siya ng mga ito at baka hindi kaya ng kanyang nakababatang kapatid ang pasaway na ama. Ngunit ewan ba niya't parang ayaw pa niyang umalis sa isla. 3 araw na tayo dito at halos naikot ng isla pero bakit? Parang wala naman naghahanap sa atin. May halong hinanakita saad niya habang nakaupo sa buhanginan at nakatanaw sa karagatan. Sa akin, pamilya ko lang ang maghahanap. Wala naman kaming perang pambayad para sa mga rescuer pero ikaw, siguradong hinahalugog na ng mga tauhan yung lahat ng pwedeng lugar para mahanap ka pero bakit parang kulang pa rin? Gumagawa si Olivar ng bubong na maaari nilang silungan at kanlungan pansamantala para kahit na papano ay maibsan ng lamig sa gabi. It takes time, Persephone. Lalo na't laging umuulan at parang may sama yata ng panahon kaya baka nahihirapan sila. Nag-aalala na kasi ako sa tatay at kapatid ko, pati sa pamangkin ko. Anya bago bumuntong hininga. Baka kung ano na nangyayari sa kanila dahil sa sobrang pag-alala. Umupo ang binata sa tabi niya. Kumakain ito ng aratilis. Why don't you think of yourself first? Ikaw itong nasa panganib. Ikaw itong walang makain. Ikaw itong walang masilungan. Pero sila pa rin ang inaalala mo. Kahit naman paano, may makakain sila doon. For now, sarili muna, okay? Hindi kasi maalis sa isip ko eh. Buntong hininga niya. Magtatry akong gumawa ng balsa just in case hindi tayo mahanap agad dahil mukhang malayo tong isla kung saan tayo napadpad. Makikita naman nila tayong palutan-lutan sa laot. Hindi ba mas nakakatakot yun, Oli? Paano kung lumubog ang balsa? Think positive, Persephone. Hindi natin kailangan ng negativity sa ganitong sitwasyon. Lalo lang tayo mag-iisip ng mga bagay na hindi makakatulong. Ang usapan nilang dalawa ay lumawak habang pinapanood ang malalaking alon na humahampas sa dalampasigan. Kanya-kanyang kwento tungkol sa sariling mga pamilya. Namatay ang nanay ko nung wala pang 1 buwan pa lang si Pio, yung bunso kong kapatid. Agad kasing uminom ng alak. Bigla na lang dinugot na wala ng malay. Sobrang pasaway. Kaya rin ayoko kahit na makaamoy ng alak eh. Naalala ko nangyari. Tapos si Pio naman bago pa makagraduate sa criminology, nakabuntis naman. May halong irita at hinayang sa boses niya habang sinasalaysay ang buhay niya sa binatang matamang nakatitig. Hindi na nag-aaral? Hindi. Sagot niyang may kasamang ismid. Bakit? Sayang naman. Graduating na pala. Bakit pa? Nag-asawa na rin lang siya. Ibig sabihin nun, ayaw na niya mag-aral. Magtrabaho na siya para may papakain sa anak niya. Ginusto niya yun eh. Nagpakihirap ako at pati nga pagpapagent ay pinatos ko na para makapag-aral siya noon. Sabagay. Iba-iba tayo ng prinsipyo at paniniwala sa buhay. Pero kung kakikitaan ko siya ng interes ulit sa pag-aaral, baka magbagong isip ko. Pagtatapos niya sa kwento ng buhay nila. Teka, naalala ko nabanggit mong ampon si Gov. Totoo ba yun o chika mo lang para may mapagkwentuhan? Hindi pa rin kasi siya makapaniwala. Oo. College pa lang si Mami. 10 years ang gap namin. And then sa pangatlo, 11 months naman. Anong 11 months? Pareho kami ng year of birth ni Osiris. Do you know him? Hindi siya pamilyar sa mga Guanzon. Sikat ang mga ito pero ang mas pinagtutuunan kasi niya ng pansin ay ang lalaking kasama niya sa isla ngayon. Hindi ko tanda eh. He's a general practitioner. Understandable na hindi mo kilala dahil hindi siya rito naglalagay. Sa Manila siya nakadestino. Pwede pala yun? Paano nangyari na pareho kayo ng taon na ipinanganak ka? I think Irish twins yata ang tawag kung saan ipinanganak sa parehong taon pero magkaibang buwan. Marami pa siya nalaman tungkol sa pamilya Guanzon dahil sa mga kwento ni Olivar. Hindi pa rin siya makapaniwala na makakasama ng ganoong katagal ang lalaki na dati ini-stalk lang niya sa social media. Ang alam nga niya ay may girlfriend ito. Gusto kong akyatin na mataas sa bahagi ng rock formation. Anya isang umaga. 2 araw nila yon sa isla. Natanaw kasi niya yon nung ikuti nila ang kabilang bahagi.
Baka may matanaw tayo doon na makakatulong sa atin. Samahan mo ko. Sure. Tatapusin ko lang to para may masilungan tayo mamaya. Gumagawa naman ito ng sahig na kawayan sa ilalim ng bubong na ginawa nito nung isang araw. Baka rin may makuha tayong pamalit na damit. Sobrang dumi na nitong mga suot natin eh. Hindi niya sinasabi sa binata pero masama ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang mag-alala ito. Sige. Siguro dahil kulang din sila sa pagkain kaya pakiramdam niya ay hinang-hina ang katawan niya. Careful, Persephone. Baka mahulog ka ha. Paalala ni Oliver sa kanya habang paakyat silang dalawa sa rock formation sa dulo at likod na bahagi ng isla. Masugatan ka. Akala ko nasa gitna to, nasa dulo pala ng isla. Ang liit-liit pero ba't parang ang layo naman pala? Reklamo ka pa. Idea mo naman to. Sa unang pagkakataon, simula nang mapadpad sila sa isla, ay humalakhak si Persephone. Akala ko kasi. Hingal na hingal siya na marating ang tuktok. Hindi gaanong kataas ang batuhan pero sapat na para matanaw ang mga isla na animoy tuldok lang sa kanyang paningin. Ang likot. Tumitingkayad kasi siya para lalong maaninag ang malalayong isla. Mukhang malayo nga tayo at hindi ganong napapansin, Oli. Sobrang layo. Mariin siyang pumikit at sa muling pagmulat ng kanyang mga mata ay umikot ang kanyang paningin. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog. Persephone! Iyon ang huling narinig niya bago siya lumubog sa tubig at mawalan ng malay. Nagising lang siya na sobrang bigat ng ulo, nasusuka at lamig na lamig. Oli. Hindi niya maimulat ang mga mata. Persephone, hey, are you awake? Pilit niyang iminulat ang mga mata at unang nakamulatan ay ang nag-aalalang mukha ng binata. Oli, ang sakit. Nasusuka ako. Dahan-dahan siya nitong ibinangon. Hindi mo kasi sinabing masama na palang pakiramdam mo. Sana nagpahinga ka na lang at ako nang bahalang mag-ikot ulit. Ang tigas rin naman ang ulo mo eh. Wala namang malambot na ulo eh. Sumasagot ka pa. Nakakatawa yun. Kahit na hindi niya na maipaliwanag kung ano ba talaga ang nararamdaman, ay mahina pa rin siya natawa. Sorry mahal, ako'y nagkamali. Banggit niya sa lyrics ng isang lumang kanta. Hindi umimik si Oliver kaya tumahimik na rin si Persephone. Kinagabihan, tila nang aasar ang panahon. Malakas sa bumuhos ang ulan na may kasamang kulog at kidlat. Magkayakap silang dalawa ng binata sa silong at papag na ginawa nito para kahit tapapano ay malabanan ng sobrang lamig. Anong ginagawa mo? Oliver starts kissing her cheeks down to her neck. I'm sorry. Sa gabing yun, panandali ang napawi ang nararamdamang lamig ni na Persephone at Oliver. Pinawi ng init na nararamdaman nila para sa isa't isa. Kinabukasan, nauna siya magising. Maayos ang pakiramdam niya. Saka rin lang nag-sink in sa isip niya nangyari. Anong ginawa ko? Nagtatakbo siya palayo habang umiiyak, gulong-gulo, at naguunahan ng mga ideyang dapat ay inisip muna niya bago ginawa ang bagay na yon. May girlfriend si Olivara. Persephone, Sumunod pala ito. bakit ka umalis? Maayos na bang pakiramdam mo? Oliver, Dahil ba sa nangyari? umiling siya. Hindi. Hindi naman niya ito masisisi dahil kasalanan din niya. Pumayag siya. She gave him her consent. Then what? Natatakot siyang baka kapag na-rescue na sila, ay mawala na rin ang komunikasyon nila sa isa't isa. Mali ang nangyari sa ating dalawa, Oliver. Hindi dapat nangyari yun. Hindi dapat ako pumayag pero... I know Persephone. Kasalanan ko, I'm sorry. Kasalanan ko rin. Pumayag ako eh. Kahit na alam ko may girlfriend ka, hindi ako nag-isip. He shook his head. Akma siyang hahawakan ito na may sumigaw. Tinatawag ang pangalan ng lalaki. Oliver, nasan ka? Sabay silang napalingon sa mga taong lumalabas mula sa magubat na bahagi ng isla. Dad, Chendrick. Oliver, anak! Mabilis na niyakap ni Mr. Oliver Guanzon ang anak. Ang iba nitong kasama ay mukhang mga tauhan ng mga Guanzon. Daddy! Mahigpit ang yakap ni Oliver sa ama.
Tinapik naman ng tinawag na Chendrick ang balikat ito. Kumusta kuya? Bumakasyon ka ng halos 1 linggo ah. Nang araw na yon ay na-rescue silang dalawa. Masaya siya makakauwi, pero malungkot din dahil hahanga na lang ulit siya mula sa malayo dahil magkaiba ang estado nila sa buhay. Masyadong malayo at halos hindi na mapuntahan ng mga bangkang isla kung nasan kayo. Paliwanag ni Mr. Oliver Guanzon. Pero sakop na ito ng Romblon. Nakasakay sila sa yate pabalik sa private port na pag-aari daw ng mga Almonte. Thank you for looking for us, Dad. Pasasalamat ni Oliver sa ama. Mahinang tumawa si Chendrick na panay ang ngiti sa kanya. Sana nga hindi muna kuya. Sira ulo ka ba? Asik ni Oliver sa kapatid. Si Kuya Oscar. Umiling ang ama nito. Malungkot ang mga mata. Ang kapatid naman ay hindi makatingin. Inabala ang mga mata sa malawak na karagatan. Dad, is there something wrong? Wala na ang lolo mo. Inilibing siya kahapon at hindi namin makausap si Oscar. Lagi lang siya nasa kwarto. Natulala si Oliver. Dahan-dahang hinaplos si Persephone ang likuran nito para damayan bilang kaibigan. Inihatid siya ng mga Guanzon hanggang sa kanilang maliit na tahanan. Tahimik at walang imik si Oliver. Ni hindi siya tapunan ng tingin. Bigla ay nagbago ito. Ate! Salubong sa kanya ni Pio. Tatay, si ate nahanap na! Pio. Para siyang hinang-hina. Ngayon ay nakahiga na siya sa sariling kama. Nakatitig sa kisame. Naririnig ang panakanakang ingay ng hilik ng ama sa maliit nilang sala. Doon ito natutulog. Balik sa dati. Balik sa realidad. Bulong niya sa sarili bago tuluyang ipinikit ang mga mata. Ate, babalik ka na ba sa pagtuturo? Tanong ni Pio habang nagluluto siya ng agahan kinabukasan. Nakaupo sa ibabaw ng mesa si Gia, ang pamangkin niya. O magpapahinga ka muna. Sobrang tamlay mo, te. Hindi niya alam. Wala pa siyang plano ulit. Ewan ba niya? Bakit bigla ay parang nawawalan siya ng gana? Oo, magtatrabaho na ulit. Wala tayong panggastos kung hindi ako magtatrabaho, Pio. Grabe ka naman ate. May trabaho naman ako sa kapera. Pahinga ka muna. Magsabi ka kay Kapitan, papayag naman siguro yun. Umiling si Persephone. Hindi na, wala naman dapat ipahinga eh. Parang pahinga rin naman yung nangyari sa isla. Wala akong ginawa kundi tumunganga sa kawalan at maghintay sa rescue. Ate, pahinga ka muna. Kahit 1 linggo lang. Yun din ang gusto ni tatay, te. Hindi siya pumayag na magpahinga na muna. Parang reflexes at muscle memory ang mga galaw niya sa mga sumunod na araw. O sadyang ginagawa niya yon para makalimot. Iyon ang ayaw niyang ugali niya. Ang bilis niyang ma-attach. Ang bilis niyang mahulog, lalo na dahil may special place na talaga si Oliver sa puso niya simula pa lang. Ma'am Honey, bakit pumasok ka na? Dinalaw siya ni Remy sa kanyang silid-aralan dahil pagdating ng Lunes ay pumasok na siya. Ha? Wala naman akong gagawin sa bahay, sayang din. At saka kawawa ang mga bata kung modular pa rin sila. Pero sabi ni Ka, pwede ka raw mag-rest. Hindi raw biro nangyari sa inyo ni Sir Oliver. Anito, baka sa mukha ang pag-alala. Tunay nga naman, mabuti na lang at buhay ka. Diyos ko, halos tawagin ko na lahat ng santo para ipagdasal ka. Weird na nga ang tingin sa akin ni Jowa eh. Matamlay siyang umiti. Buti, hindi nagagalit sa'yo. Hindi yun, maunawain naman. O siya, darating na mga students mo. Alam mo ba, excited sila na malaman na babalik ka na. Salamat, Remy. Magtuturo sa umaga, tutulong sa barangay sa hapon. Uuwi sa bahay para magluto ng hapunan at gagawa ng activities para kinabukasan. Paulit-ulit lang, walang bago. Gia, mahulog ka, huwag malikot! Saway niya sa pamangkin. Sabado yun. Nasa likod bahay ang kanyang ama at nasa trabaho si Pio, kaya siya naiwan kay Gia. Nagluluto siya para sa tanghalian nila. Honey, tapos na ba yan? Pinapupunta ako ni ate sa kanila ngayon. Kakain muna ako bago umalis. Nilingon niya ang amang papasok sa kusina. Gagabihin ka tay, ang layo-layo nun. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Maaga kang umalis para makabalik din na hindi ginagabi. Kung gabi na doon na ako magpapalipas ng gabi at uuwi na lang na maaga.
Ibibilin ko kay Pio mga manok ko, hindi pa ba inuwi? Mamayang hapon pa siya, tay eh. Nakasimangot ang sagot niya bago muling hinarap ang niluluto. Malamang sa malamang iinom ka na naman doon. Honey, hindi na ako umiinom ng, Naku, tatay. Ako nga hiwag mong pinaglololo ko dyan. hindi na iinom ng kulang, Persephone. Tay! Hiyaw niya. Nakikipagbiruan ba ako? Natatawa itong umiling. Nagbibiro lang ako anak. Alam ko namang magagalit ka kapag iinom ako. May papatrabaho lang yata sa bahay si ate kaya ako pinapupunta. Okay. Lumipas pa ang mga araw. Isang gabi ay nasa plaza sila. Hindi naman pwedeng hindi siya sasama dahil nagtatrabaho din siya sa gobyerno. Mabuti at sumama ka, Ma'am Honey. Bati ni Rodora sa kanya nang magkita sila sa plaza. Kumusta ka na? Hindi ito kasama sa lumubog na barko. Na-late kasi ito nung araw na yon. Ayos naman ako. Wala naman naging problema. Ito lang ang balat ko mas lalong naging morena. Natatawang biro ni Persephone sa kaibigan. Mabutit na late ka no, may dulot din talaga minsan ng pagiging late, nakakaligtas. Kaya lang, nakakalungkot ang nangyari kay Ma'am Cora. Agad din nakuha ang bangkay ni Ma'am Cora sa isla. Naipalibing na maayos at napagluksaan ng mga kamag-anak. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay may mga hindi pa rin nakikita. Kaya nga ayaw na niyang maalala ang itsura nito nung matagpuan nila. Sila ang magkasama ni Rodora habang lumalalim ang gabi. Nagsalita kaninang mayor at sandali rin na sumilip ang governor na lalawigan. Tinukso pa nga siya ng babae dahil baka raw kasama si Oliver. Kaso ay wala naman. Mabait ba yung crush mo? Ha? Nalilitong tanong ni Persephone. Bumibili sila ng street foods ng mga oras na yon. Kako kung mabait si Sir Oliver nung nakasama mo sa isla. Balita di ba masungit at cold yun? Di mas lumalim ang nararamdaman mo para sa kanya. Grabe ka naman, ang bilis mong ma-attach siya sa isang tao. Inilingan na lang niya ito bago bahagyang lumayo sa katabing stall na nagtitinda ng mga burger and fries. Nasusuka siya sa amoy. Mabait naman talaga siya, kahit naman sino sa mga Guanzon na. Kumusta naman kayo doon? Hindi pa man siya nakakasagot ay nakarinig siya ng pagsabog. Napatili siya at mabilis na napaupo habang tinatakpan ng magkabilang tainga. Ang hawak niyang pagkain ay nabitiwan. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Honey, ayos ka lang? Fireworks lang yun. Ngunit wala siyang marinig. Mariin siya nakapikit habang parang pelikulang nagpe-play sa utak niya ang nangyari sa barko. Honey! Hindi na niya namalayan na nadala na pala siya sa ospital dahil nawala na rin siya ng malay sa sobrang takot. Ate, gising ka na. Natutuwang sabi ni Pio. Pinag-alala mo kami, Ate Honey. Ano ba nangyari? Si tatay kausap pa ni Doc sa labas. Kadarating lang kasi ng doktor. Kagabi pa walang doktor dito. Kung hindi pa nag-iskandalo yung nasa kabilang ward, walang darating. Tulala siya habang patuloy na nagsesentimiento ang kapatid niya tungkol sa mga tamad na doktor at nurses na akala mo naman mga tagapagmana ng ospital kung magalit at sumagot sa mga kawawang pasyente. Kapag talaga nalaman ni Governor Guanzon na mga ginagawa nila, tanggal sila sa trabaho. Mga walang iya. Taks ang mga taong ibinabayad sa kanila tapos akala mo naman. Gising ng ate mo, Pio. Singit ng kanilang ama. Oo, tay. Kanina pa pero hindi ko makausap. Tulala lang siya dyan, oh. Naramdaman ni Persephone ang paglapit ng ama sa gilid at ang kamay nitong humaplos sa kanyang pisngi. Anak, ayos na bang pakiramdam mo? Tay, ano nangyari? Bakit nawalan ako ng malay? Sa sobrang takot mo raw, nag-shutdown ng utak mo. May trauma ka raw dahil sa nangyari. Ha? Wala silang pambayad sa therapist, kaya hindi rin siya nagpagamot. Kaya naman niya, mas pipiliin niyang gamitin ang pera para sa pang-araw-araw nilang gastusin kaysa sa therapy. Kaya naman yung sarili niya lalo na't may mas importanteng dapat paglaanan ng pera. A month later, she found out that she's pregnant. Ngunit paano niya sasabihin sa lalaki kung nag-propose na ito sa kasintahan at handa nang magpakasal? Kaya pala wala siyang balita rito. Nasa Manila pala para mag-asikaso ng kasal. Ano, Persephone na? Galit na hiyaw ng kanyang ama nang sabihin niya ang balita. Hindi mo sasabihin na nabuntis ka ng walang hiyang yon. Tahi, bakit pa? Ikakasal na yung tao, ayoko makasira ng relasyon.
Yung ginawa mong pagpayag na galawin ka na lalaki yon. Yan mismo, nakasira na ng sinasabi mong relasyon. Hindi ka ba nag-iisip ha? Paano ngayon yan? Magiging dalagang ina ka. Wala namang masama roon, Tay. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa pagiging dalagang ina ko. Matapang na sagot niya kahit hirap magsalita dahil sa nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Pinipigilan kasi niyang pag-iyak. Itatago ko na lang po. Kahit itago mo, malalaman pa rin yan ng mga tao dahil alam nila ang kwento. Kilala nila kung sino nakasama mo sa isla. Hindi ka naman pwedeng magdahilan na ibang lalaki dahil wala ka namang kasintahan, Persephone. Nag-iisip ka ba? Tay, iyak niya. Hindi na niya napigilan. Pulang-pulang ama niya sa galit. Ang sigaw nito ay pigil para hindi siya matakot at masaktan, pero mas masakit makitang namamasa ang mga mata nito at dismayadong umiiling. Hindi ako galit sa parteng itatago mo ang bata, anak. Nagagalit ako dahil... Bakit pumayag ka kahit alam mong may kasintahan si Sir Oliver Guanzon? Dahil ba gusto mo siya? Dahil nakakita ka ng pagkakataon na naka? Hindi niya alam ang sagot, kaya nanahimik lang siya. Wala na tayong magagawa riyan. Anito, saka malalim na bumuntong hininga. Uuwi ka ng Batangas, Sunny. Doon ka mananatili. Huwag ka nang babalik dito. Pumayag siya sa kagustuhan ng ama. Tubong Batangas naman sila, tagaroon ng kanyang ina, at mayroon silang bahay doon. Ang kaso, nang matanaw pa lang niya ang dagat at barko, agad siyan sinalakay ng takot. Nanginig at walang tigil na umiyak. Nagtatakbo siya papalayo sa karagatan. Sa huli, napadpad siya sa isang tagong lugar kung nasa ng kapatid ng kanyang ama. Mahirap ang signal at walang telebisyon dahil bundok na, pero payapa. Honey, kakain na tayo. Tawag sa kanya na matandang dalagang tiyahin. Lumabas ka na riyan. Sinasabi ko sa iyo kailangan mong maglakad-lakad sa umaga para hindi ka mahirapang manganak. Kambal pa naman yung nasa sinapupunan mo. Nagtutupi lang po ng mga damit na nilabhan kahapon, Chang. O siya, sumunod ka na sa kusina. Kakain na. Sasamahan mo akong bumaba mamaya para mamili. Wala na tayong stock na pagkain. Opo. 5 buwan na ang kanyang tiyan. 5 buwan na rin siya nagtatago. Binibisita lang siya ng ama para magdala ng kung ano-ano. Minsan ay kasama pa sina Pio at Gia. Nahihirapan siya habang mas lumalaki ang tiyan. Mabigat. Minsan ay sumasakit pero ganoon daw talaga yun, lalo na kung malapit na mga anak. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang panganak. Tiyang, at sakit po. Humihilab na yung tiyan ko. Nanganak siya sa isang maliit na klinik sa barangay. At sa mabilis sa pagtakbo ng panahon, 2 taon na agad ang matuling lumipas. Walang nakakaalam kung nasaan siya. May mga nagtatanong daw kay Pio pero tikom ang bibig nito. Gwendoline! Guinevere! Hiyaw ni Persephone sa pangalan ng 2 anak na babae. Nasaan kayo? 2 taon pa lang pero mga pasaway na. Hindi pa matatag maglakad ay kung saan na napupunta. Mabuti na lang at walang hagdan sa bahay ng tiyahin niya. Kung meron ay laging may bukol ang mga ito. Chang, nakita mo si Gwen? Nasa kusina ang tiyahin niya at nagluluto. Yung mga batang yan talaga sobrang gala. Nandyan lang yan sa loob ng bahay. Hindi naman makakalabas ang 2 dahil may screen ng pinto. Muli siyang bumalik sa loob at nakita nga ang kambal na nasa ilalim ng mesa at nagtatago. Nang makita siya ay agad na nagtawanan ng mga ito. Ay, kayong 2 talaga. Pinapasakit yung ulo ni nanay. Labas nga kayo riyan. Hinila niya isa-isa mga anak bago pinunasan ng basang towel at bibihisan niya. Maayos sila mag-iina. Wala nakakaalam sa existence ng kambal hanggang sa isang araw na ipapacheck up niya mga ito dahil nagkaroon ng rashes. Nakasalubong niya sa klinik ang kapatid ni Oliver na si Osiris. At ito pa ang titingin sa kambal. Dala lang ng mga alikabok ang rashes nila, Miss Roldan. Allergic ang kambal sa alikabok. Thank you, Doc. Gusto niya magtanong kung bakit ito ang naroon sa klinik, gayong dati naman ay wala ito doon. Iyon ang unang beses na nakita niya ito doon. Tumango ang doktor. May ointment na ibibigay sa counter. Ipakita mo lang ito reseta. Libre yun. Tumango si Persephone. Mukhang hindi naman siya nito kilala, kaya makakahinga siya na maluwag.
The twins looks like him, ha? Po? Nanlalaki ang mga matang baling niya rito. Palabas sa sanay siya ng pinto kasama ang kambal. Ano pong ibig mong sabihin, Dok? Umiling ito. Nothing. Go ahead. Nice to meet you, Miss Roldan. Salamat po ulit, Dok. Dali-dali siyang lumabas. Kabado. Wala man diretsong kumpirmasyon, alam niyang may nalalaman ito tungkol sa kanyang kambal. Pagka-uwi ay nakatulog ang dalawang bata. Napagod yata sa biyahe. Hinanap na ang tiyahin para magtanong. Natagpuan naman niya ito sa likod ng bahay na nagtatanim ng mga gulay. Chang, may itatanong lang po sana ako. Ano yun, honey? Kanino po yung klinik? Ha? Kunot noo siya nitong lingon. Kay Doc Guanson yun, bakit? Nakita mo siya ngayon sa klinik? Opo, pero wala naman siya doon nung nanganak ako at saka habang nagpapacheck up. Hindi naman talaga yun makikita riyan. Bumibisita lang. Natsyempohan mo ba ngayon? Opo. Bakit hindi niya alam na may koneksyon pa rin pala sa mga Guanzon ang maliit na klinik na yon? Ay, aalis din yon. Sumisilip lang yon siya. Madalang lang magpunta. Mabutit na tsyempohan mo. Diyos ko, sana nga hindi. Bulong niya sa sarili. Naging tahimik naman ang mga sumunod na araw ni Persephone at ng kambal niya. Tinutulungan niya ang tiyahin na magtanim at magbenta ng mga gulay. Tumatanggap din siya ng racket bilang tutor at bumalik siya sa pagtuturo sa daycare. Honey, pag-uwi niya nung hapon ay sinalubong siya ng tiyahin. Bakit po? May nag-deliver ng 2 kahon para daw sa mga bata na kapangalan sa'yo. Kumunatan noon niya. Wala siyang order. Wala siyang balak bumili ng kahit na anong gamit na aabot sa 2 kahon. Hindi po. Anong mga laman yan, Chang? Hindi ko pa naman nabubuksan dahil sa iyo nga nakapangalan. Tuwan-tuwa ang kambala. Takan-taka siyang pumasok sa loob ng bahay at nakita nga ang kambal na tig-isang yakap ang mga kahon. Ano yan, kambal? Tanging pangalan lang niya ang naroon. Napapalunok siya sa kaba dahil may hinunga na siya kung saan yun galing. Madali niyang binuksan at tama nga siya. Galing ang mga yon kay Osiris Guanzon. Mga laruan at damit para sa kambal ang laman ng mga yon. May kasamang letter ang kahon na nagsasabing alam nitong anak ni Oliver ang kambal. May number, address, emails at pati nga Facebook page ni Osiris nandoon. Kontakin niya raw. Tinawagan niya ang number. Good morning. This is Dr. Osiris Guanzon. How may I help you? Doc, narinig niya mahinang tawa sa kabilang linya. Miss Roldan, how may I help you? Bakit alam mo ako to? Ikaw lang latest na pinagbigyan ko ng personal number, Miss Roldan. So, nagustuhan ba ng mga pamangkin ko ang damit at laruan? Just tell me kung hindi at magpapadala ulit ako ng Sir, Doc, hindi. Hindi po kailangan. Kung maaari nga po sana, pakibawi na rin itong mga pinadala mo. Salamat po pero hindi naman po kailangan, Doc. Hindi ka naman po sigurado na pamangkin mo nga. Wala naman pong... Hindi ako maaga nakagraduate sa pag-aaral just for nothing, Miss Persephone. At saka halata naman masyado sa mukha ng mga anak mo na. Purong Guanzon sila. Doc, please. Huwag mo sasabihin kay Oli. Bakit hindi? He needs to know, Miss Roldan. Pero sige, hindi kita pangungunahan sa decision mo lalo na ngayon na may kinakaharap siyang problema. Just let me give them gifts. Pakiusap nito. Okay? Okay. Pagpayag niya dahil kahit umayaw siya, ay mukhang wala naman siya magagawa. Naging kaibigan niya si Dr. Osiris Guanzon. Lagi ito nagpapadala ng mga kung ano-ano kahit na nasa Maynila na. Ang kaso lang, isang araw ay natataranta itong tumawag sa kanya. Yes po, Doc? Miss Roldan, hello, can you hear me? Taranta ang boses ito sa kabilang linya. Hello. Po, naririnig po kita. May kailangan po kayo? 9:00 na ng gabi, Doc. Naalimpungatan lang siya dahil sa tunog ng kanyang phone. Mabutit hindi nagising ang mga bata. Alam na ni Kuya. Nanlaki ang mga mata ni Persephone. Napabangon siya at lumabas ng bahay para hindi makaistorbo sa mga natutulog. Ano pong ibig sabihin mo, Doc? Anong alam? Sorry, Miss Roldan. Nalaman ni Kuya na may pinadadalhan ako sa probinsya. Nagtanong kay Fiona. Yun, nagalit sa akin. Hindi ko naman kaya maglihim sa asawa ko.
Parang nahihirapan itong magpaliwanag. May naririnig pa siyang boses ng babae sa kabilang linya na tila nagsusori. Hindi kasi alam ni Fiona. Ano ba naman, Dok? Singhal niya sa lalaki. Bigla isinalakay siya ng takot. Ayoko makasira ng pamilya, Dok. Paano kung malaman ng asawa ni Olivar? Magagalit yun. Tapos ano? Wait Miss Roldan, walang asawa si kuya. Hindi ko alam kung anong nangyari at problema nila ng fiancé niya pero naghiwalay sila almost 2 years ago na rin. Natahimik si Persephone. Hindi alam kung ano ba dapat ang magiging reaksyon. Hindi nga nagtagal, ang ilang araw ay dumating si Olivar Guanzon. Wala siya nang dumating ito sa bahay. Tinawagan lang siya ng tiyahin at sinabing may naghahanap sa kanya. Parente na ito nakaupo sa upuan na nasa labas ng bahay, sa ilalim ng punong mangga, nang madatnan niyang kalaro ang kambal. Anong ginagawa mo rito? Nakakaloko ang ngiti nito. Dinadalo ang babaeng nakasama ko sa isla. Talaga ba? Sarkastikong tugon ni Persephone. Makakaalis ka na kung ganun. Hindi kami tumatanggap ng bisita. Ikiniling nito ang ulo, sinisilip ang mukha niya. May dapat tayong pag-usapan. Wala, Sir Guanzon. Makakaalis na po kayo. Ang kambal ay nakakabit agad sa magkabilang binti na lalaki nang tumayo ito. Tila ba pinipigilan ng lalaki. How about these kids? Huwag mo sabihin sa akin na hindi sila Guanzon. Sabi rin ng tita mo, 2 years old na sila. Hindi ikaw ang ama nila, Olivar. Let's do the math, Persephone. I also asked for the birth dates and it's exactly 9 months after, you know? Mariin siya napapikit. Sumasakit ang ulo niya. Nauubusan siya ng idadahilan. Kung sa'yo nga, ano naman ngayon? Di ba may asawa ka na? Baka may anak na rin. Ano pang kailangan mo dito kung ganun, Olivar? Sinabi niya lang yon para malaman kung nagsisinungaling si Osiris. Ikaw, ang mga anak ko, tayo. Sa kabilang banda ay hindi aalis si Olivar hanggat hindi niya nakakausap na maayos si Persephone. Hindi siya papayag na madagdagan pa ang 2 taon na hindi niya makakasama ang kanyang mag-iina. Hindi ako papayag. Mariing wika nito. Nagmamatigas. Maayos ang buhay namin ng kami lang, Sir Guanzon. Nabubuhay kami ng payapa. Please lang. Ipinagkakaila mo sa akin ng mga anak ko. Hindi, Olivar. Pero yun ang lumalabas sa bawat sinasabi mo, Persephone. May hinanakit sa boses niya. Nasasaktan siya. Hayaan mo lumaki sila na walang ama. Hindi kumpleto ang pamilya. Mauunawaan naman nila yun paglaki nila. Pagkaksiyang natawa at napailing. Bakit pa kung kaya naman nating ibigay sa kanila ang buong pamilya? Hindi siya papayag na masayang ang suntok na natamo ni Osiris galing sa kanya. Hindi siya papayag na ang gigil at galit na naramdaman niya nang malaman mula sa kapatid ang tungkol sa kanya mag-iina ay masayang lang at mapupunta sa wala. Hindi naman na talaga kailangan. Mahinang bulong ni Persephone pero parang sinigaw yon sa kanyang tenga. Malalim siyang bumuntong hininga bago binalingan ng kambal na naglalaro na ng lupa. Pero kung talaga mapilit ka, sige, pwede mo naman silang dalawin at magbigay ng sustento pero hindi nga yun ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay kayong 3. Kayo mag-iina ko. Umiling ang babae. Para saan pa nga? Kailangan talaga may dahilan, Persephone. Natural na pananagutan ko kayo. Hindi talaga ito pumayag pero hindi rin papayag si Olivar na hindi mabigyan ng maayos at magandang buhay ang kanyang mga anak. Pinanagutan niya ito pero bago yon ay dumaan muna siya sa bagsik ng ama nito. Halos araw-araw siya nanligaw. Alam na rin ng mami niya na may anak na siya. Natatandaan pa nga niya sigaw ng kanyang ina noong sabihin niya. Ano, Olivar? Ulitin mo nga yung kalokohang pinagsasasabi mo? Namumula ito sa galit. Osiris, ano to? Talagang pinauwi pa nito ang kapatid niya. Makausap lang silang dalawa. Halos ipagtulakan siya nito na puntahan ang kanyang mag-iina. Kahit naman hindi nito yun sabihin, ay hahanapin niya talaga si Persephone at ang kambal. At ngayon, ito, 2 buwan na siya nanliligaw. Hindi pa rin alam ng kambal na siya ang ama ng mga ito. Ayaw naman niyang madaliin ang babae. He will respect her decision. Wala kang trabaho ngayon, Oli? Medyo maayos na rin ang pakikitungo nito sa kanya.
Bumabalik na unti-unti yung Persephone na nakasama niya sa isla. Wala, I want to spend my weekends with you. Gusto rin sana ni Mommy na dumalaw rito kung papayagan mo raw. Natigilan ito kaya napalunok si Oliver at hindi na inulit. Pwede magtanong, maya-maya ay anito. Sure, what is it? Iniiwas ito ang tingin. Tila nag-aalangan pa kung itutuloy ang tanong o huwag na lang. Ano yun? Susubukan ko sagutin, Persephone. Huwag na lang, nakakahiya. What? Nahiya ka pa talaga? Natatawang biro niya sa babae. Ano nga yun? Para man lang gumaan ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Dali na at kanina pa nangungulit ang kambal na makipaglaro daw ako sa kanila. Close na ang kambal sa kanya. Lukso ng dugo yata ang tawag doon. Walang adjustment, unang araw pa lang ay ayaw na siyang pakawalan ng mga ito. Ang nanay lang ng mga ito ang tulak sa kanya ng tulak palayo. Anong tumikim ito? Anong nangyari? Bakit hindi natuloy ang kasal niyo ng fiancé mo? That? Paano nga ba niya sasabihin? Paano niya sisimulan? Paano siya magpapaliwanag? I don't know. I think I fell out of love. Yun pala. Tumango siya. But before that, she cheated. Nagloko siya. I think way before our accident. Umamin lang nung hindi na matutuloy ang kasal namin. Kahit na hindi na niya sigurado kung gusto pa ba niyang ituloy ang pagpapakasal sa ex-fiancé, ay tinuloy niya pagbalik niya mula sa isla dahil sinabi nitong nabuntis niya ito. And the rest is history. Oh, yes. Alam ko mali pero pagbalik ko galing sa isla, alam ko nagbago ang tibok ng puso ko. At siguro naman ay alam mo na ang ibig ko sabihin. Naghiwalay na kayo. Hindi mo pa rin ako hinanap. Hahanapin kita. Galing na ako sa inyo pero wala ka raw. Ayaw nila sabihin ko nasan ka. I was about to hire a private investigator pero nalaman ko na kay Osiris kung nasan ka. Mula noon ay hinayaan na siya ni Persephone na makalapit dito. Natutunan na nitong buksan ang puso sa kanya. After almost a year, Persephone said yes to him. Inasikaso agad nila ang kasal. Ayaw pa sana nito pero hindi siya papayag na mag-aaral na ang kanilang mga anak ay hindi pa ginagamit ang kanyang apelyido. Sa bahay na kayo tutuloy ngayon, babe? Samantala ay tanong ni Oliver kay Persephone nung pauwi na sila galing sa munisipyo. Ha? Sa bahay? Tanong niya. Ayaw niya ng bonggang kasal. She chose to have an intimate wedding. Pamilya lang nilang invited. Sapat na yun. Private din at walang ibang nakakaalam. Ni wala lumabas sa media. Lihim siya natawa. Hindi naman siya tutuloy ulit sa bahay nila. May kukunin lang. Natural na sa bahay nito na sila tutuloy ng mga anak dahil mag-asawa na sila. Wait, you're not thinking na. Sumimangot ito. Malakas siya natawa. Stop laughing, misis ko. Natahimik siya at natameme. Nakakatawa ka kasi eh. Ngayon naman uutal ka. Ito naman ang tumawa. Kinilig ka sa endearment ko, no? Stop that, Oliver. Sabi nila masungit at sublado ka raw pero hindi ko makita. Fakid mo lang yata yun eh. Hindi ako masungit Ang bait ko kaya. Ako ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Oh? Inirapan niya ito. I beg to disagree, Mr. Guanzon. Sure, Mrs. Guanzon. Ang kambal ay iniwan nila sa mami ni Oliver sa kabilang kotse. Ayaw na kasing humiwalay ng mga ito sa lola. Tama ka na nga. Samahan mo na lang ako sa bahay. May kukunin lang ako tapos saka tayo umuwi sa bahay mo. Bahay natin, Mrs. Persephone Guanzon. Kinabukasan, naregaluhan silang mag-asawa ng parents ni Oliver ng 1 linggong bakasyon sa isang private beach resort na pag-aari ni Orland Orion Robles. Halos maghapon silang bumiyahe, kaya patang-pata pagdating at nakatulog lang. Kinabukasan na sila nakapag-bonding. Sa kasalukuyan, pagkatabi sila nakahiga sa duyan na nasa lilim ng puno ng niyog. I miss the island. Mahinang sambit ni Oliver. Niyakap niyang asawa sa baywang at saka ito hinalikan ng magaan sa dibdib. Bakit? Gusto mong bumalik? I was thinking of buying it and then papatuyuan ko ng cottage for us. That island holds memories of us. Kung paano tayo naging malapit sa isa't isa. Tila ba hinubaran tayo ng emosyon para ipakita sa bawat isa na mahina tayo. Saglit na hindi umimik si Persephone pagkatapos ay napabangon na may maalala.
Tinignan niya na masama ang asawa. Walang hiya ka? Bakit hindi mo na ako tapunan ng tingin nung ma-rescue tayo? Natatawang umiling ang lalaki. Hinapit siya kaya sumubsob siya sa matigas itong tiyan. Ano ba, Olivar? Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin. I'm scared that was the last time we'll see each other. Alam mo bang bala kong lapitan ka but things happen so, yeah. Malalim siyang bumuntong hininga. Ang daming dapat isaalang-alang noon, no? Hindi namamalaya ni Persephone na unti-unti, noong nagbubuntis siya hanggang sa makapanganak, nawawala na pala ang trauma niya. It was all because of her twins. Ang mga bata ang pinaghahawakan niya kaya nalabanan niya ang takot. Hindi na ngayon, babe. Magkasama na tayo. Mahal kita. Mahal din kita. Maayos ang mga sumunod na araw, linggo at buwan nila bilang mag-asawa. Patuloy sa trabaho si Olivar. Minsan nga lang ay hindi ito nakakauwi. Siya naman ay nagtuturo pa rin pero pinorso na niya ang pagtuturo sa high school. Hanggang sa isang umaga ay may bigla na lang nambulabog sa kanila. Wala ang kanyang asawa. Ang kambal ay nasa lolo at lola ng mga ito kaya nag-iisa siya sa bahay. Yes, how may I help you? Tanong niya sa magandang babae na nasa gate. Masama ang tingin nito sa kanya. Ngumisi ito matapos siyang pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw lang palang pinalit sa akin ni Olivar. So cheap. Excuse me? Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt dahil sa asawa niya yon at cycling shorts. Nasa bahay lang naman kasi siya dahil Sabado at araw ng paglilinis niya ng bahay. Wala silang kasambahay, tanging mga nanis lang ng kambal. Sino ka ba? Ako lang naman ang inagawan mo ng mapapangasawa, malandi ka. Kung sa ganoong malditahan lang naman, hindi nito alam pero may itinatago rin siyang kamalditahan. Hindi siya magpapatalo lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. Tinaasan niya ito ng kilay. Baka nagkakamali ka ng pinuntahan, miss. Makakalis ka na. Akmang isasara na niya ang gate nang iharang nito ang palad. Hindi sinasadya ay naipit ito kaya napahiyaw sa sakit. Ouch! Maldita ka! Mga ago na malandi! That hurts! Isusumbong kita kay Olivar! Sinimangutan niya ito. Bakit ka naman magsusumbong sa asawa ko, Aber? Sino ka ba? Asawa ko dapat siya. Nilandi mo lang at inagaw nung napadpad kay sa isla. O baka nga palabas mo lang yun para makasama siya, no? Balita ko pa naman, gustong-gusto mo siya nung una pa lang. Your obvious plans. Paggamot ka sa utak, miss. Nagtanong ka na rin lang sa mga tao. Dapat inalam mo na rin na hindi kami mayaman para lang planuhin niyang nasa malikot mong utak. At hindi ko rin magagawang ipahamak ang buhay ko para lang sa ganun, no? Inirapan niya ito bago tuluyang pinagsarhan ng gate saka tinalikuran. Walang kwenta. Kinagabihan, dumating si Olivar. Mrs. ko, kamusta mag-aapon mo? Napagod ka na naman, ano? Sinabi kasing tumawag na lang nakasambahay ka na mami. Hindi niya ito pinansin. Pumasok siya sa kusina at sumunod naman ito. Are you mad, babe? Bakit? Sorry, masyado mahigpit ngayon dahil sa mga lokong tumatakas na manira na sa gubat. Mrs. Guanzon. Dumating dito ang ex mo, naninira. Kesyo, inagaw daw kita sa kanya. Totoo ba? Of course not, babe. Okay. Paulit-ulit na bumabalik ang babae para manggulo. Minsang naabutan si Olivar ay nagmakaawa itong balikan ng asawa niya. Pabalik-balik na sobrang ikinaiirita na ni Persephone. Hindi ba talaga titigil ang babaeng yun, Olivar? Napahilot sa sentido ang kanyang asawa. Ilang beses ko na sinabihan pero hindi ko alam. Sarado ang utak, makitid. O sadyang malandi lang at hindi makaintindi na siyang una nagloko. Siyang unang sumuko sa inyong dalawa. Bakit ako pang binubwisit ngayon? Sorry, babe. Aayusin ko. Aayusin? Ismid niya. Kailan, Olivar? Kung hindi mo talaga aayusin yan, aalis kami ng mga bata. Babe, no. Sige, aalis tayo kung hindi siya titigil. Lalayo tayo kasama mga anak natin, okay? Umalis sila mag-anak at nanirahan sa probinsya ng Batangas. Mabilis lang nagawa ng paraanan tungkol sa mga trabaho nila mag-asawa dahil sa koneksyon. And then, 5 years passed like a blur. Grade 2 na sina Guinevere at Gwendolyn at mga pasaway na. Hintay ng tatay yun na sunduin kayo, Gwen, Lenlen ha? Baka lumabas na naman kayo ng walang sundo. Bilin niya sa dalawa habang inihahanda ang mga baon ng mga ito para sa eskwela. Nakikinig ba kayong dalawa?
Yes, Nay. Opo, Nanay. Sabay na sagot ang dalawa pero abala sa kanya-kanyang pagkain. Very good. Inihati din niya ang mga ito hanggang sa gate ng kanilang bahay dahil naroon na si Oliver na chinecheck ang sasakyan. Oli, bili na mo ulit ang kambala. Baka makalimutan nila lalo na kung abala na sa ibang bagay. Yes babe, noted. Ingat ka. May seminar kasi silang mga guro sa high school. Ilang araw siyang hindi makakauwi sa bahay. Hindi tawid dagat kaya hindi siya matataranta at maaalala ang nakaraang aksidente kung saan sila nakita, nagkakilala ng lubusan at nagkamabutihan ng asawa niya. Sa kinatagalan ay tumigil na rin sa panggugulo ang ex-fiancé nito dahil nakatikim ng sampal at maanghang na salita sa mother-in-law niyang si Mrs. Clementine Guanzon. Kayo rin ang mga anak natin, Oliver. Anya. Lumapit si Persephone sa asawa na maiayos ng kambal sa backseat. Mahal kita. Mahal din kita, honey. They're about to kiss but she saw the twins looking at them through the window of the backseat, smiling widely. We love you, tatay and nanay. Sabay na sabi ng dalawa. Wala na siyang mahihiling pa. Kumpleto na siya. Hindi na siya matatakot na mag-isa. Hindi rin nagtagal ay binili nga ni Oliver ang isla at paminsan-minsan silang bumibisita. Doon sila nagbabakasyon kapag walang pasok ang mga bata. Malayo sa ibang isla. Malayo sa ingay ng syudad pero hindi sa ingay at halakhakan ng kanyang mag-aama na naghahabulan sa buhanginan. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa muli. Paalam!